Kasi sakit yun eh. Kasi yung bata napakatahimik. Kahit anong ba sa kanya okay lang. Ang problema doon, hindi niya kaya, lalo na sa magulang niya. Makita niyo si Biancy, smile lang yan, pero masakit na. Sobrang bigat na po yan sa kalooban at naawa po ako at lalo na nag-aaral yung bata. Doc, may tatanong lang ako sa'yo. Ano yun? Sa mga issue ngayon, Anong issue ngayon? yung tungkol sa anak mo, anakan mo, payag ka ba doon sa mga issue na ang daming issue eh, na okay, payag ka ba sa gano'n na i-issue yung sa mga issue, yung daming balita ng mga issue ngayon kay Biancy, Isa-isahin mo. yung mga binabas nila si Biancy, Pinabas. mga basher. Tulad din doon yung kay Mads na post. Grabe, daming ano doon, nagre-reaction. Dapat ba yung reaksyonan yung post ng nanay? Yung nanay, siyempre nanay, pagdating sa anak, ay kahit ako, makipagbanggaan talaga ako pagdating sa anak. Di man masama yung mag-post ka. Pero dapat isipin lagi na nasa social media yung pamilya mo at ikaw. Bawat sasabihin mo, gano'n man ito kabuti, gano'n man ito tingin mo na sa ayos, mamaliin pa rin ang iba yan. Re-reactionan pa rin nila yan. So, ang issue, hindi yan matitigil. Magtutuloy-tuloy lang yan. Kasi, yung ibang mga nagre-reaction, ang pinaka hindi ko gusto yung hindi ka nagpapaalam dun sa may-ari na i-thumbnail mo. I-thumbnail kasi nila without any permission of the owner of the post. Dapat yung mga post ng may-ari, bago mo reaction na yan. Pwede naman mag-reaction, wala man nagpipigil mag-reaction. Pero wag nyo i-post. Kasi para ka makagain ng viewers. Ako kahit di ko i-post yung post ng tao, nakakagain ako ng viewers dahil depende yan sa ginagamit mong term, sa pananalita mo doon sa ginawa mong pag-reaction. Di ba ako tutol doon sa ano? Ang akin lang, kasi parang ginagatungan mo yung issue. Hindi yun hindi yun pinatitigil yung issue. Ginagatungan mo para lalong lumala ang issue. Parang pinapalaki yung issue. Yun lang yung ng nanay, pero pinapalaki nila. Oo, normal yun nanay magsalita. Nanay yun eh. Siyempre. Pero ang saga ng akin naman sana, para hindi lumaki at humaba ang pintuhan. Kasi nagkaroon ng pagkahati-hati na pag-iintindi doon sa mga viewers doon sa post. Kasi kaya maaari lang para sa akin, huwag na mag-post. Para sa akin lang huwag na mag-post kasi hindi pare-parehas ang viewers. May mga viewers kasi anti, may mga viewers na pro. May nagre-react na pinapahaba yung issue. May nagre-react din na gusto tapusin agad. Tapos, ang pinakamasakit doon, yung sarili mong post, gagamitin nila. Kaya nga. I-thumbnail nila. Ngayon, parang halos lahat ng nakikita ko lang, dami nagre-reaction kay Mads. Pero sa akin naman, siyempre, magulang si Mads, hindi maiwasan. Talaga sa kasi nasasaktan yan bilang magulang talaga kasi kahit ako, kaya nga ayaw ko magbasa ng mga comment kasi makipagbardagulan din ako sana. Yan ang pinakamaganda. Kung anong ayaw mo magbasa ng mga comment, gano'n na lang din sana gagawin.
Kaya nga. para hindi na humabang issue. Once kasi nasasagot ka sa isang issue, lumalaki yan. Parang apo yan, na habang ginagatungan mo, lumalaki ang issue. Habang ginagatungan mo, tuwan-tuwa yung mga nagre-reaction. Kasi dadagdagan nila yung issue. At sasabayan nila, sasabayan yung issue. Yan ang pinakang-ayaw ko. Mari, kung anong saloobin mo na hindi ka nagbabasa, yun ang gawin din sana ni Matt para hindi na hindi na lalaki ang issue. Iwasan na lang. Kasi Kaya nga eh. sa tuwing sagot ni Matt, ang nababa si Bianci lalo. Ah, Lalong sa tuwing sasagot siya, mabuti man para sa kanya yon. Pero ang binabalikan ng mga tao at mga antay, yung anak niya. Ibis na hayaan na lang, tumahimik na lang, hindi na lalaking issue, hindi na lang dapat mag-post. Yun ang sinasabi ko noon pa, na iwasan ang mag-post. Kasi yun ang magiging dahilan para lumaki yung gulo. Tsaka parang pati si Bianci nadadamay na, no? Madadamay sa tuwing Bas ng katakot-takot na bas, eh, wala kahit namang anong ginagawa pagtatanggol yung mo sa bata. anak mo, mamasamain pa rin ang ibang reaction yan, reactor at saka ibang viewers. Kasi yan eh, lalabas kang magiging masama ka sa bandang dulo kasi yung pagtatanggol mo sa anak mo makakadulot ng hindi masama kay Bianci yun. Laging yung may problema. Laging kasama si Si Bianci Bianci. kasi ang topic lagi natin dito. Kaya nga ako hindi na ako sumasagot, tuloy akong nagtatanggol kay Sadali. Yan guys, Dapat may kape ako. welcome sa ano bang pangalang segment na to? Hindi naman pwede ikabit yan. Pwede sabi niya, May eh, tiban ko may nga tiban lang eh. lang. Ha? Eh, may tiban, bibili na lang daw may tiban. No. Tama na yung ganyan. Para kasi Android ano. Naduduling ako eh. Ha? Naduduling. Oo. Ginusto mo yan. Di ko napansin, madilim kasi doon sa ban eh, na ano pala. Saan mo nilalapag eh. Anong, O yan. Welcome sa ating segment. Pwede mo yan Kaso, dapat nakaganon siya, oh, kaso wala Dapat nang may ganito ka nakatulog. na lang oh, yung panlolo, yung may tali sa ano. Kaya nga. Pang lolo naman talaga ka, ba't ka natatawa sa lolo? nakauna ba yan? Nakaon. Oo, sige na. Oo, Yan. tama yan. Ulit. Oo. Welcome sa ating segment. Oo. Ito ang Usapang Ina. Tay. Yan. Ina at tatay. Usapang ina at tatay. Usapang Ina, tay. Lagot na parang nagmumura tayo. Ito lang yung vlog na Para tay. Ina, tapos tay. Oo, para tay si Jiran. Oo, Biyahirong ina, tay. ang bihira, guys. Ina at tatay daw siya. Dandaan na lang namin sa tawa, guys, kahit malungkot. ito lang yung vlog na ang intro nasa gitna. Pati si mama. Saan ka natigil ka rin Saan ka natigil? Diba, bilang isang ina. Sabi mo nga. Yun, yung sabi ko nga, bilang ina, pagdating sa anak talaga, makipagsabunutan talaga ako, makipagbardagulan ako kung pwede. Kasi pagdating talaga sa anak, pag sa nanay, di pwedeng anuhin mo yung anak mo pagdating sa anak talaga, guys. Siguro alam ng mga nanay dyan kung anong ibig sabihin ng sinasabi ko pagdating sa anak. Grabe, makipagpatayan ka talaga. Pero, Lalo na at walang ginagawa yung anak mo na masama. yun nga, yun sa sinasabi ko na kahit ganon ka magkagalit, gaano ka magkagalit, gaano magkasakit ang naramdaman mo. Ang akin lang sana na muna yung pigil-pigilan talaga, hanggat kaya pigil-pigilan. Kasi sa tuwing magko-comment ka, walang ibang maapektuhan kundi yung anak mo pa rin lagi sa dulo. Kaya nga, guys, hindi na ako nagbabasa talaga ng Pura sa labi mo. comment kasi nasasaktan po talaga ako eh. Hindi ako makapagpigil, makapag-comment din ako. Lalo na sa social media, lahat ng galaw nila.
Bantay sarado. Oo. Lahat ng galaw nila, may kita ng reactors, uy, pera yan. Oo. Sa tuwing ano kasi, Papalaki ngayon yung problema nila kasi nag-push sila eh. wala man silang ano, walang ibang ginagawa niya yung iba dyan. Kundi, maliban doon sa iba na puro ano lang, na gusto matapos agad. Pero ang problema kasi, ano yan eh, dadami at dadami ang problema kasi hindi lang naman isang piraso ang nagre-react. Napakaraming tao niyan. May kanya-kanyang kahulugan doon sa mga sinasabi. May kanya-kanya silang paliwanag May dyan. ibang habol yung iba eh. Oo, yung iba. Yung iba, screenshot agad. Oo, Tapos yun ang kakalat na. Yun ang hindi ko gusto kasi ingat lagi, lalo tayo na sa social media. Di baling ako ang mababas, okay lang sa akin yung mababasa ko. Kaya kong dalhin yan. Yang sila kasi, nakabuntot yung mga tao sa kanila. Tignan mo sila ngayon, mga trending yung iba. Nakabuntot. Kasi ipinopost nila, tinatab nila. Alam ko mayroong karapatang parusa yung ganun tulad niyan. Wala kang pahintulot sa may-ari. Kahit sabihin natin public yung aking post. Pero kung ikaw ay walang pahintulot dun sa may-ari na i-post mo sa social media account mo, yun ay parang may kaparusahan dyan. Pero hindi na natin pag-usapan yung ganun. Kung maaari lang, akin bilang ako, nyari, kung ako parte ng pamilya, ano na lang, pigilan na lang. Kung wag na mag-comment kasi lalaki at hindi matitigil ang sunog. Kung ikaw mismo magpo-post ka, ikaw mismo mag-comment ka, sa bawat comment mo kasi sa tingin, pakiramdam mo sa sarili mo, naibsan mo yung galit mo. Naibsan mo yung sama ng loob mo. Pero hindi mo alam, doon sa iba, minamali yan. Kasi hindi lahat pro, hindi rin lahat antay. Nahahati ang mga Kalingap Beyond EDC viewers sa dalawa. Saan ba nagsimula yung issue na to? Doon sa huling vlog ni Kuya Rob? O Doon sa huling vlog na, o itong na-expose tong bubong nila? hindi, sa huling vlog na pinatigil ni Bianci yung vlog. Tapos umiyak. Nabasan yung mga basher. Tapos umiyak si Ido. Minamasama nung iba. Hindi naman nila alam yung punot dulo ng istorya at punot dulo ng vlog. Siguro tumalit na lang yung issue ng last vlog dito sa issue ng bubong. Nadagdagan pa nitong inumpisahan ng bubong ngayon. Kaya lalong dumadami. Patong-patong. Nagkapatong-patong. May nakita pang comment ni Ate Hansel. Kaya doon, Kaya siguro yun. Talaga peperahan talaga ng reaction natin. oo. Ako wala man akong against doon sa yung tungkol doon sa reaction. No, wala naman ako against. Ang ko lang, para wala sila marireaksyonan, wag na mag-comment. Wag na mag-post. Di ba naka-private yun? Sige, sa Ate Hansel. Comment yata yun eh. Ewan ko, post yata. Oh, O Ano comment. Ano yun ma? Public? Naka-comment? Naka-public kasi yun, naka-Facebook. Naka-public. Nakita ko lang yun. Naka-scroll ko lang. Tapos, yun na nga. Minamasama ng iba. Naka-public kasi yun. Pero, Kung comment, wala. Public talaga yun. Pero kung private post, merong friend si Ate Hansel na nagpakalat niya. Parang hindi sa Facebook ko nakita yun eh. Baka nga nag-comment. Tapos may mga nagko-comment na doon. parang nag-post yata si Madi. Post yun, Kung post. post, tapos naka-private siya, may kaibigan siyang nagkalat niya. Madali kasing yan eh. Kasi ngayon, pag nag-post ka, ang bilis ng mga tao, naka-screenshot na, tapos na lahat, kalat na. Yun ang problema sa... Mahirap kasi, sa totoo lang. Pwede ka mag-deactivate ng account once na tulad niyan na ipinopost mo yung post ng iba na wala kang pahintulot. Parang yan eh. Meron pa rin pero inaano lang natin kung maaari kasi hindi naman sila magagalaitin na naman sila. Iwas na lang. Magagalaitin naman yung iba. So yung wag Kasi na maiwas na lang. Nagdudunungan, maraming nagdudunungan sa bandang dulo. Ang akin lang, iwas lang. Ayan nga si Mama, maraming nalalaman yun. Sinabi ko nga sa live ko, kung may nagpapakulay, magkasalita rin yan si Mama. Ay, naku, wala silang makukuha sa aking... Panis, dapat ganun pala sa social media. Hindi ako magsasalita hanggat dahil ayaw ko ng Hindi pula.
Hanggat kaya, hindi ako Hanggang magsasalita. hindi pulama, hindi ka magsalita. Huwag na natin mag-usapan. Kasi ano Usapan eh, natin yung dun sa ano na kasi nga mahirap po ipag nailabas. Kaya lahat ng nagtatanong, wala silang makukuha sa akin dahil ayaw kong maglabas ng saloobin ko. Kasi mahirap pag naumpisahan magtuloy-tuloy ako. Kaya hindi po talaga ako nagsasalita kahit sino man. Siguro manood sila sa akin. Wala silang makukuha sa akin kung ano mang tanong nila. Wala silang makuha sa aking sagot sa mga issue ngayon. Kasi ayaw ko ngang humaba ng humaba. At saka, ayaw ko magbasa ng comment kasi parang nanay na din ako ni Biancy, ako ay nasasaktan. Kaya, madali rin ako umiyak. Kasi sakit yun kasi yung bata napakatahimik. Kahit anong ba sa kanya okay lang. Ang problema doon, hindi niya kaya, lalo na sa magulang niya. Kaya nga sabi niya okay lang siya, kaya niya, pero pagdating kasi sa magulang, hindi kaya ni Biancy. Oo, at sabi nga niya, yung ayaw talaga ni Biancy na may taong nasasaktan, ayaw niya may taong nababas. Kahit sobrang durog na yung puso ni Biancy, pero wala kang marinig na na masamang salita kahit nadudurog na yung puso ng bata. Diyan ako believe, pakabait ng bata. Ayaw niyang maglabas ng anumang sakit na salita. Andun lang yung natawa siya, pero hirap na yung damdamin kasi kasama ko po si Biancy. Kahit sa akin, hindi yan naglalabas ng sama ng loob dahil alam niya na maapektuhan din yung taong kausap niya, katulad ko. Kaya masakit sa akin na may marinig ako na hindi magandang salita sa bata dahil yung bata nga sobrang ingat, ayaw niyang may taong nasasaktan. O parang siya nga lang ang magsalita sabi niya okay lang daw siya lang ang nababas. Wag lang yung lalong-lalo na po sa magulang niya, nanay, tatay niya, napakahirap yun. Hindi niya kayang tanggapin yun, pero makita niyo si Biancy, smile lang yan, pero masakit na. Sobrang bigat na po yan sa kalooban at naawa po ako at lalo na nag-aaral yung bata. Sana naman, pareho din naman tayong mga ina. Siguro mga ina din kayo, pero wag nyo namang sobrahan yung pagbabas ng dalaga natin dahil akala nyo ganun-ganun lang, nahihirapan din yung bata, nasasaktan yan. At saka hindi baga sanay yung bata sa ganyan na mga issue. At ako po magsasabi sa inyo, wala naman pong ginagawa yung batang masama. Yun po ang totoo. Kaya ako hindi nagbabasa ng mga comment ninyo kasi masakit para sa akin. Sabi ko nga kung gusto kong manabunot, gusto kong magbardagulan, kaya ko pagdating sa bata. Kasi napakabait po talaga ni Biancy. Wala kang marinig dyan na sakit na salita kahit nadudurog na yung bata. O di ba? Kung naalala nyo po dati yun ngang sakit na grabe na yung pananalita ni Federico, pero awang-awa pa siya kay Federico, umiyak yun, kasama ko yun. Na dapat nga pero ayaw niya na ng tao, mananakit ng tao. Diyan ako believe sa bata na yan. Ayaw po talaga niya makasakit siya ng damdamin ng ibang tao. Kaso yung iba naman parang tuwang-tuwa naman pag nasasaktan nila yung ibang tao, lalong-lalo na kay Biancy, grabe silang magsalita sa bata. Wala namang ginagawang masama yung bata. Kaya nasasaktan po talaga ako. Mga nanay din po kayo, dapat magpreno-preno din naman kayo at wala naman kayong alam sa punot dulo. Kaya magdahan-dahan naman po tayo kasi ang bata ay nasasaktan. Yan ang totoo, hindi man nila alam Sige lang salita sa sabi mo wala silang alam, meron ka palang alam. Meron Akong alam pero ayaw ko ngang ilabas dahil ayaw kong may taong dahil mahirap po ako pag ako nagumpisa.
Totoo Nasa iyo lang. pala ang pinakamatinding bulong ngayon. Yan. Ay, grabe. Kasi Sasabi ako kasi ayaw ko nang ayaw ko pong mag-umpisa dahil hindi ko mapigilan yung damdamin ko. Hunos dili ka, baka masabi mo ang katotohanan. May harapan ako mag-edit. Baka masabi mo yung katotohanan dito. Pigil mo na. Sakit guys, grabe. Nasasaktan po ako sa mga baser eh. Pre- Sa ginagawa niyo kay Beyonce. Bilang magulang, Kasi sakit, baka- masakit po talaga. Baka masabi mo yung totoo dito. Totoo na po talaga yung sinabi ko. Hindi, ikaw may alam ka man. Ano ba talaga totoo? Saka, ano. Guys, kunti na lang magsasalita na. Sunod na episode na yan. Nasunod na episode? Oo. Yan. O sige, Grabe, ito. guys. Ito, Pasayahin nyo muna. mayroon pa pag gustong sabihin, di ba? Grabe yung, sobrang hirap ko na talaga guys. Oh, pinagtsagaan ko yung salamin ko. Palalaris na to. Yung isang salamin na guys, katulad nito, dalawa kami 12,000 ito. Yung sa kanya 4,500, ito sa akin 5,000 to sa akin, umabot ng 7,000. Wala na yung kanya guys. Bago na naman guys. Binilan Hindi siya ko ng po anak niya. nakita guys. Si Dina po bumili ng salamin ko. Binilan siya ng anak niya ng salamin guys. Yan, sinira na naman niya guys. Lira. Pero sa totoo lang ako, gusto bilang panghuli, no? Para kay ako talaga sa aking pananaw, ayoko talagang may mag-post-post. Kasi sa tuwing may magpo-post, wala pong ibang babalingan ng mga tao dyan. Hindi Beyonce palagi. Kaya nga eh. Isang post mo, kahit sino mag-post sa atin, ang babalikan dyan si Beyonce. Kaya makikita niyo yung aking Facebook account. Puro good vibes lang na papanood nyo dyan. Kasi ayaw kong mag-post regarding kay Beyonce. Kahit kunyari kung ikaw nanay, tigilan dati na mag-post. Kasi ang suma total niyan, ang bagsak talaga niyan kay Beyonce. Kasi si Beyonce ang beneficiary, si Beyonce ang nasa social media. Kaya bilang tayo mga private citizen, mga public na rin naman sila dahil magulang, tigil ang pag-post. Kasi wala pong ibang babalingan yan kundi si Beyonce pa rin. Kaya nga kawawa naman yung Tigilan na natin yung mga, yun nga, sinasabi ko, nare-reaksyonan, imbis na maghihilom, lalong pinapahaba. Hindi po may isang reactor gusto matapos agad. Yung ibang reactor hindi. Gusto nila pagkakitaan lahat ng magre-react yan, maraming bisis, gagawing goods at gagawing bads. Yun ang inaano ko. Nga kaya kumari, tigil ang post. Ayaw ko talaga may post dito kasi wala pong ibang babagsakan ng sisi dyan kundi si Beyonce pa rin. Salamat po ng marami. Sana maintindihan po ng lahat. At marami pa pong sabihin siya. Yung salamin niya tabing. tabingi yung salamin ko guys. Wala na pong isang kamay. Kasi po, maraming salamat po. Thank you so much. Paalam. Paalam. Hanggang sa muli. Bye-bye na po. Iwasan nating magbas. Marami pa siya sasabihin. Pero pinigil mo na namin. Sayang yung episode na sunod eh. Marami pa siyang sasabihin. Sasabihin mo na ba? Hindi. Sa sunod na sabihin. Tama na po. Masakit ng dibdib ko. Hindi, sa sunod sasabihin mo na. Marami pa. No, marami pa. Oo, marami pa. Pero sunod sabihin mo na. Hindi, hindi ako Mga ilang episode magsasabi. tayo dito? 10 episode? Hindi lang yan. 20 yan. 20 tayong episode. Sige. Ayan po. Hanggat kayang pigilan mo Hindi, na. pero sasabihin mo sa sunod. Hanggang 20 episode. Sige na, sasabihin na. Patayin mo na. Baka,